Okay. Hello po and welcome po uli sa isa na naman nating live stream. And for today's video ay makikisawsaw na naman po tayo sa isang issue na nakita natin dito sa Facebook page ng ano 'to, TV Patrol. Tingnan natin, ayan, TV Patrol, 'yan, itong kaso sa Ombudsman para kay Lorraine Badoy at sa red tagging, ayan. Hindi ko naman po pag-uusapan itong kaso nila, pero gusto ko lang po ninyong malaman na ako'y against sa ah, terorismo, lalong-lalo na dito sa mga ginagawa ng CPP, NPA, okey? Pero eto katulad nitong si Lorraine Badoy, 'yan, siya sa isa sa mga posisyon sa NTF-ELCAC and papanoorin ko lang muna 'to, na nakasuhan daw siya dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon. Panoorin na lang natin. Dating AFP Southern Luzon Commanding Officer Antonio Parlado Jr. at dating PCOO Undersecretary Lorraine Marie Badoy. Ayun, PCOO, Lorraine Badoy. Okay. Kasi mahilig siyang mag-red tag sa mga personality, lalo na yung iba mga sikat na sinasabi niya, kasama 'to sa grupo ng mga terorista, ng NPA, kaya pinagtatanggol nila, ganyan-ganyan. Sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service dahil sa red tagging. Ito'y Alam mo 'yun, yung kahit na ano, wala kang ebidensya na wala kang ebidensya, pero sinisiraan mo yung ibang tao na nakikisimpatya o sympathizer ng NPA, tatawagin mo na rin silang terorista. Ugnay sa isinapang kaso ng National Union of People's Lawyers o NUPL laban sa dalawa. Sa desisyon ng Ombudsman, parusang reprimand ang ipinatupad laban kina Parladi at Badoy. Sa tingin niyo bakit sila nakasuhan? Kasi wala naman silang ebidensya sa mga pinagsasabi nila, 'di ba? Katulad ng dati nakipagsagutan ako sa isang comment section dito rin sa Facebook, sa isang post 'yun ng SMNI. Tapos sinasabi nila na si Mayor Magalong, yung mayor ng Baguio ngayon ay isa ring protektor ng NPA o nagre-red tag sila. Nire-red tag nila si Mayor Magalong na sympathizer daw na ano, leftist, gano'n si Mayor Magalong. Pero hindi ko naman din kilala si Mayor Magalong, pero katulad ng mga nakikwento rin ni Attorney Libayan na kung noon nga, si Attorney Magalong ay sagupaan, giyera kontra NPA, nakikipagbarilan, tapos nasugatan pa sa engkwentro kontra NPA. Tapos sa tingin mo, yung pinaglalaban niya against terrorism, babaliktad siya at nakiki-sympathize sa mga kalaban niya, 'di ba? Kaya nga sinabi ni Mayor Magalong, na it's a lifelong battle. Hindi yung pagkatapos ng giyera hinto na tapos puwede ka na magpalit ng idea na puwede ka na makipag-sympathize sa mga terorista. Hindi, 'di ba? Tapos ito naman si Lorraine Badoy, magsasalita na sisiraan si Mayor Magalong nang wala namang pruweba, walang ebidensya na ano, sympathizer siya ng NPA, 'di ba? Kaya nakakasuhan ng mga ganyan kasi sila mismo matatapang, pero pagka ibibida na nila yung ano, sarili nila sa hukuman, wala na silang maipakitang ebidensya kung bakit nila nasabi yun, 'di ba? Sabay babala ng mas matinding penalty kung gagawin ang kaparehong pagkakasala, yung pagsasabihan. Na-dismiss naman ang reklamong administratibo na inihain laban kay dating National Security Advisor. Well, yun lang, yung kumbaga gusto ko lang din palitan ng opinyon. Kung may opinyon kayo, di comment niyo. Kumbaga parang hindi porket narinig mo
ang isang tao, puwede ka ng magpakalat ng maling impormasyon, fake news, 'yun ang sinasabi nila. Porket may platform ka na magsalita sa media, aabusuhin mo na puwede kang manira ng ibang tao nang wala ka namang ebidensya, 'di ba? Mali na 'yun. Dapat maglabas ka ng proof o yung ano, mga dokumento o kung sino man na hindi porket naka-picturan lang, o kaya nakakamayan lang, siyempre pagka mga politician, lahat kakamayan mo, hindi mo naman kilala yung mga personalidad na kinakamayan mo, 'di ba? Dapat maging ano ka, mabusisi ka sa pag-aakusa mo sa ibang tao. 'Yun lang naman sa'kin, 'yun lang naman sa'kin. Kasi karamihan parang nagiging basher ng dating, online legitimate basher dahil may platform ka magsalita. Pero pagka kinasuhan ka wala ka namang maipakitang pruweba na part sila ng isang organisasyon ng turista o ano, NPA, 'di ba? Kaya dapat ingat-ingat din, parang mga normal na basher lang, magko-comment ka, hindi mo naman kilala yung isang tao, tapos magpapakalat ka na ano kaya nga sa una pa lang sinabi ko na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa o sympathizer ng CPP, NPA yung mga, terorista. Yun pa lang kaya sa una pa lang dito sa video, nag-ano na kaagad ako, disclaimer na kaagad ako. Kasi baka mamaya sasabihin na pinagtatanggol mo yung mga terorista o ano, sympathizer ka na, 'di ba? Hindi po ako sympathizer. Galit din po ako sa mga teroristang grupong, lumalabas na binabanggit ni Lorraine Badoy. Pero hangga't walang pruweba, huwag kang mag-akusa. Kasi basher ka na, magiging basher ka na. Gano'n ang ginagawa ng mga basher, na mag-aakusa sila ng wala silang ebidensya na hindi mo kilala yung tao na inaakusahan mo, 'di ba? 'Yun lamang po, para lang maging aware tayo kung ano man yung mga pinagsasasabi natin sa online, sa mga social media natin, 'di ba? Mag-ingat at, 'wag lang basta-basta mang-bash ng hindi nag-iisip kung anong pinagsasasabi niyo. Kasi bandang huli yung mga sinasabi niyo, 'pag tumingin kayo sa salamin, yun na rin kayo. Yun rin yung sinasabi niyo sa sinulat niyong pangba-bash, okey? Nagre-reflect sa inyo yung sinasabi niyo. Kaya kung alam niyong basura yung ano, binash niyo, basura rin kayo, okey? Yun lamang po at, please paki-follow po ako sa Facebook page natin and, sa YouTube, please paki-subscribe naman po ako dito sa page natin sa YouTube and, yun lang. And salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa walang kakuwenta-kuwentang livestream natin ngayon. And then hanggang sa susunod, okey? Salamat po ulit, hanggang sa susunod. Ciao, ciao.